1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Maraming nagtatanong, nalilito, naku-confuse, ano ba ang mauna? Tribulation or rapture? Ang rapture ay first part ng second coming. Hindi pa siya magpapakahayag, sa alapaa pa lang. At yung mga mananampalataya nagtatanong, ano ang mauna? Rapture o tribulation? Sa maniwala kayo o sa hindi, ang propesiya sa Biblia ay tiyak na magaganap, sapagkat ang salita ng Panginoon ay maaasahan at mapanghahawakan. Nakasaysay sa Revelation ang kapighatiang hindi pa nararanasan ng mundo, at once na maranasan ng mundo ito ay hindi na muli pang mararanasan. Ito yung magaganap na 7 years of tribulation, na kung bakit kinakatakutan ng mga tao dahil ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot at ang kanyang galit, sapagkat sukdulan na ang ginawa ng kasalanan ng Satanas at ng demonyo kasama ng Antikristo at huwad na propeta. Kung gusto mo malaman kung ano yung Great Tribulation, naglabas po ako ng vlog ng buong pag-aaral po patungkol po sa Revelation na sinasasay ng Great Tribulation, yung 7 seal, 7 trumpets at saka 7 bowls. Matuto at ma-inspire po tayo sa mga video na i-release po na yan. Maraming nagtatanong, nalilito, naku-confuse, ano ba ang mauna? Tribulation or rapture? Yung mga mananampalataya nagtatanong, ano ang mauna? Rapture o tribulation? 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Yan yung kinakatakot ng mga tao sa pagtunog ng trumpeta. Dahil once na tumunog ang trumpeta, dyan na po maglalaho yung mga mananampalataya. Naglabas po ako ng vlog kung bakit natatakot ang mga tao na kumalat po yung mga kakaibang tunog na animoy trumpeta sa kalangitan at akala nila nag-rapture na po. Dito pinaniniwalaan ng mga mananampalataya, dahil nga hati ang paniniwala sa rapture, yung mid-tribulation na tinatawag. Ang mid-tribulation, meron munang 3.5 years na magaganap na tribulation. Pagkatapos ng 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo, saka dadagitin yung mga mananampalataya. Diyan po yung paniniwala ng ibang mananampalataya na yung mid-tribulation saka magkakaroon ng rapture. Sa 7 years of tribulation, nahati ito sa dalawa. Yung 3.5 years, yan yung magpapakilala ang Antikristo. Marami siyang madadaya, marami siyang malilinlang. Pagkatapos po niyan, saka magkakaroon ng matinding kapighatian. Yung 3.5 years po yung kalahati. Diyan na yung matindi. Yung dula na po, Great Tribulation na po talaga yan. After ng 3.5 years na peace, pinaniniwalaan ng mga mananampalataya, diyan magkakaroon ng rapture. Yung mid-tribulation. Saka palang ibubuhos yung Great Tribulation, matinding kapighatian na natitira pang 3.5 years. Yan yung pinaniniwalaan sa mid-tribulation. Mararanasan mo na yung 3.5 years na peace na yung pandaraya ng Antikristo, saka palang magra-rapture. Kasi yung Daniel chapter 7 verse 25, ito yung sinabi. Basahin po natin. Magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanya mga banal ng Diyos sa loob ng 3.5 taon. Ito naman yung isang pinaniniwalaan ng mga mananampalataya, yung post-tribulation. Naranasan yung 3.5 years, naranasan din po yung 3.5 years na Great Tribulation. Naranasan lahat ng mga mananampalataya dahil yung matinding kapighatian, nararanasan na raw natin sa panahon natin. Pinaniniwalaan nila ang post-tribulation sapagkat maririnig daw po yung huling pagtunog ng trumpeta. Kaya mararanasan yung 3.5 years na false peace na nagpakilala ang Antikristo, at mararanasan din daw po yung 3.5 years na Great Tribulation. Maririnig muna yung huling trumpeta, yung huling pagtunog ng trumpeta na binasa natin doon sa 1 Corinthians. Sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At
at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. So hayaan mong basahin natin ang Revelation na sinasabi kung bakit maraming naniniwala sa post-tribulation din. Revelation chapter 13 verse 7. Hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal ng Diyos, at binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Alam niyo ba kung bakit pinanghahawakan rin ng mga mananampalataya ang mid-tribulation at post-tribulation, na mararanasan muna ang kapighatian? Dahil naranasan na daw po at nararanasan na natin yung kapighatian, yung suffering. Ito yung sinasabi ng mga mananampalataya. Meron bang mananampalataya na hindi nagdudusa ngayon? Meron bang mananampalataya na hindi nahihirapan ngayon? Tulad na lang ng mga unang Kristiyano sa panahon ng Nero Emperor. Matindi po ang persecution that time. Doon sa Iron Kingdom, yung Roman Empire, na matindi po yung pagpapahirap. Pinaniniwalaan nila yon na hindi na uli pang naganap yung matinding pag-uusig, pagpapahirap at pagpapatay sa mga Kristiyano sa panahon natin. Noon lang naganap yung matinding pag-uusig, matinding kapighatian, pagpapersecute at pagpapatay po sa mga Kristiyano, at hindi na ulit naganap. Yun ang pinanghahawakan ng mga nasa mid at nasa post. Pagkatapos ng Nero Emperor, marami pa pong pagpapersecute na naganap. Pero yung sinasabi ng Biblia, hindi pa nararanasan simula ng likay ng mundo at hindi na muli pang mararanasan. Pwedeng hindi pa nararanasan sa panahon natin yung Great Tribulation na ibabagsak ng Panginoon. Kaya maraming naniniwala doon sa pre-tribulation. Pakinggan mong mabuti ito, kapatid. May mga supporting verse ang Matthew chapter 24 na hindi mo malalaman ang pagdagit at pag-rapture ng Panginoong Jesus. Sa mid-tribulation kasi, kung alam mo na nag-umpisa na yung tribulation, bibilang ka lang ng 3.5 years. Pwede nang dumating ang rapture sa kalagitnaan. Pero sinasabi ng Matthew chapter 24, wala kahit isa ang nakakaalam ng rapture ng Panginoong Jesus. Matthew chapter 24 verse 36, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit. Ano sa tingin nyo? Pwede ba sa mid-tribulation magkaroon ng rapture? Dahil sinabi ng Matthew chapter 24 sa binasa natin, hindi daw po nakakaalam. Wala kahit isa, kahit ang anghel, hindi alam yung rapture. So tingin nyo, pwede rin ba sa post-tribulation? So kahit po maranasan yung 3.5 years, tapos yung naniniwala sa post-tribulation, mararanasan muna yung 7 years, magbilang lang ng 7 years, saka magra-rapture. Pero sinasabi ng Matthew chapter 24, wala pong nakakaalam. Kaya po marami ring nag-i-stand doon sa pre-tribulation kasi hindi nabibilang yung taon na pwedeng mag-rapture. Dahil pangako po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga mananampalataya na hindi na mararanasan yung matinding kapighatian. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 hanggang 10. Sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap at kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At sila na rin ang nagsasabi tungkol sa paghihintay nyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit na walang iba kundi si Jesus na muli niyang binuhay. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Kaya ito yung pinaniniwalaan ng ibang mga mananampalataya rin, yung pre-tribulation. Dahil wala pong nakakaalam nito. Katulad ng sa panahon ni Noe na mga tao ay walang pakialam. Basahin po natin ang Matthew chapter 24 kung ano ang mga ginagawa ng mga tao nung kapanahunan ni Noe ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Na mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Ang mga bersikulo na yan na sumusuporta sa pre-tribulation. Bago dumating ang matinding kapighatian o yung 7 years of tribulation, magkakaroon muna ng rapture. Ikaw kapatid, kung ikaw ang tatanungin, saan tayo maniniwala? Doon sa pre-tribulation, sa mid-tribulation, o sa post-tribulation? Hindi dapat pagtalon-talunin yung mid, yung post, yung pre-tribulation dahil ginagamit din ng kaawayan para pagsabong-sabongin yung mga mananampalataya. Oo, alam mo nga yung post-tribulation, alam mo yung mid-tribulation, at saka yung pre-tribulation. Kaso nga lang, punong-puno ko naman ng galit dahil ayaw mo yung pinaniniwalaan ng iba. Nagiging dulot ito ng kasalanan sa puso. Mga kapatid, hindi na to mahalaga. Ang mahalaga, merong Diyos na nagligtas sa atin. At kahit sa buhay natin, hindi na natin maranasan ng rapture, abutan tayo ng kamatayan, merong nag-iingat po sa atin.
Yun ang pangako ng Panginoon. Ito ang tiyak at siguradong mangyayari at magaganap na ang Panginoong Hesus ay darating at kukunin niya ang kanyang mga mananampalataya. Panghawakan natin ang salita ng Diyos kasi ang lahat na nananampalataya sa Panginoong Hesus ay maliligtas at hindi na makakaranas ng kapahamakan. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya kung first time mo pa lang napakinggan ang aral na ito, nais ng Diyos na tagapin mo siya bilang Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay. Pagsisihan mga nagawang kasalanan at pagharian tayo ng Panginoon. Pikit mo yung mata mo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan na ibinigay niyo sa amin. Sa tindi ng mga kahirapan sa mundo, sa tindi ng mga kasamaan, nararanasan po namin, meron po palang Diyos na nagmamahal sa amin. Kayo yon, Panginoong Hesus. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos na pagligtas ng aking buhay. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga nagawa kong mali at kasalanan. Patawad po, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita, sa inyong banal na Espiritu na nangungusap po sa amin. Patuloy kayong maghari. Tulungan niyo kami, Panginoon, na habang nabubuhay sa mundong ito ay malakaran namin ang kalooban ninyo. Layo niyo kami sa samot-saring temptasyon, makakapahamak, Panginoon, ng aming kaluluwa, na aming pananampalataya. Hawakan niyo aming puso at aming isipan. Salamat po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Sa gabay ng banal na Espiritu at pag-aaral patuloy ng kanyang salita ay lumalim ka sa pagkakilala sa Panginoon. Nire-reject ko at sinasaway ko na manggawa ng kaaway na misconception sa isipan natin sa mga napakinggan po natin. Panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon sapagkat ito'y totoo at magaganap na po. Salamat uli kapatid. Kung napapanood mo to sa YouTube channel, mag-subscribe ka po. Click nyo rin yung notification bell para updated ka sa mga nare-release natin na video. Kung napapanood nyo po ito sa Facebook page, i-like nyo po yung video at kung meron kayong gustong sabihin, let me know in the comment section. Salamat kapatid, hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito ang inyong likod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.